Okay, I'm back. So, I don't know how to start kasi gusto kong ibigay yung mga vital na truths. Like, there are things in life. Una-una, klaruhin natin. Kasi akala ng mga new generation, not all of them, a few of them. And hindi naman sa kanila nanggaling yung mga idea na to eh. Karamihan ng mga idea na masyadong baluktot is galing dun sa spirit of darkness. Like hindi permanent ang gender. Panahon pa lang ni Noah, ginagawa na nila yun eh. Truth is, yung mermaid, kung bakit maraming nai-iskandalo dyan. Nung una, akala ko, ano ba yan? Walt Disney lang yan. Bakit ba big deal ang mermaid? Yung pala, generation pala ng Nephilim yun. Talagang nakikipag-sex sila doon sa malalaking isda. Ganun ka, isabihin, gawin mong 200 times si Epstein. Di ba dirindiri tayo doon sa mga revelation na lumabas kay Epstein? Nung nalaman ko nga yung, konti lang nalaman ko nung narinig ko pa lang, konti, dun sa YouTube, yung ginagawa nila sa babies, sinabi ko sarili, hindi ako nakatulog eh. Sinabi ko, that's it. Hindi na ako makikinig ng any Epstein kasi parang pumapasok ka dun sa panahon ni Noah na lahat ng karumal-dumal. Kita mo pati yung brain ko kasi this video is public. I have to be very careful. Kaya lang, kinakailangan maging precise din ako. I'm telling the truth, di ba? So, but the truth has to be, what do you call this? Yung meron pa ring decency. Hindi kinakailangan porket totoo, kunyari, di ba? Mamimili ka ng words. Kasi you represent the truth of God. Eh sa akin, ang katwiran ko, representative ako ni Christ. Kaya lumabas ako ng convent, nasa loob ako ng convent, kahit saan mo ko ilagay, isa lang ang karga ko. Bit-bit ko ang pangalan ni Christ. My faith is Christianity. I believe in Christ. I gave myself my will to Christ. So anything against the truth that Christ represents, ayoko. I would say no. Nung bata-bata ako, yes, ang dami kong katangahan. Kasi nga, ang daming dynamics na hindi mo kontrol eh. 'Di ba? Yung hindi klaro sa'yo. Katulad nung humawak ako ng isang youth movement. Unang sinabi sa akin doon is, you cannot be preachy. Hindi ka pwedeng magsermo na parang nanay. So, doon pa lang talina yung dila ko. Kaya nung maramdaman ko na parang sandali lang, iba na yung atmosphere nito ah. Nung naramdaman kong wala na si Christ, pinasara ko yung grupo. Wala akong pakialam kung nagalit sila sa akin. Kasi ang katwiran ko, sasagot ako kay Christ. Tatayo ako sa harap ng throne ng judgment ni Christ. Why? Because for everything that you have to decide, you're answerable. Yung mga salita sa Pilipino, sa kultura natin na anak lang kita, that is very wrong. Yung anak mo, paalaga lang sa'yo. Ang totoong may-ari ng anak mo, si Father God. Kaya nga pag nagkamali ka sa anak mo at binigyan mo ng trauma yan, willingly ha, kasi maraming magulang, mabuti yung puso, kaya lang sira yung kultura. Diba? Alam ko gets nyo ako eh. You know why?
yung nakikinig sa akin na ang conscience ay buhay. Kasi namamatay ang conscience. Bakit? Ang conscience ay hindi part ng soul. Ang conscience ay part ng spirit. Kung bakit maraming tao, lalo na, hindi lang lalo na, sa lahat ng lugar ngayon. Kasi, hindi lang Pilipinas ang korap ang government. Parang buong mundo korap na eh. Bakit? Mula nang nasunod na ang will ng tao, bumalik sa, tama yung sinabi ni Christ eh. Kailan siya darating? Pagka yung paligid ay parang panahon na naman ni Noah. Eh, nung panahon ni Noah, Nephilim time yun eh. Yun yung pwede mong isex pati aso mo. Eh, dun sa files ni Epstein, lahat ng mga Nephilim style nandun eh. Hayop. Isipin mo, pets o hindi pets. Middle East nga, eh, sinabihan ako eh. Joyce, hindi mo ba alam, sinisex nila yung goat nila kasi mahal magpakasal sa babae, kinakalangan ng Dory. Skandalo ko nun. What? Kaya, walang ginawa yung demonyo kundi isyak ako eh. Mula pagkabata, ako kasi yung madaling matakot. Hanggang sa kinausap ako ni Lord. Darating ang panahon, bibigyan kita ng ibang pangalan. Ang magiging pangalan mo, in my eyes, isang babaeng walang takot. Hanggang ngayon, may ito pa akong takot. Oh my gosh! Ano yan? Diba? Pero dahan-dahan, pinapasukan na ako ng unang-una, tinanggal niya sa akin yung fear of death. Kita mo naman, 250 yung aking blood pressure. 350 yung aking troponin. Nakaupo lang ako. Ang katwiran ko, Lord, ngayon na ba? Hindi ba pwedeng pagtulog ako? Tinakot ako sa death. Ang katwiran ko, pag panahon mo na eh, ang death is door. Death is a door, you don't die. Panonoodin mo nga yung katawan mo pag namatay ka eh. Parang, ay, ako yan? Yan yung katawan ko. Oh my gosh. Kasi, pagka ikaw ay soul and spirit na lang, you can be what you want. I mean, alam mo ba ganyan ang mukha mo sa heaven? Oy, hindi oy. Sa heaven, hindi mo na tatay at nanay mo. Sabihin, alam mo na naging magulang mo sila, pero yung features mo, kaya mo nang ano yan, tawag dito, kaya mo nang baguhin yan depending on your will. Kaya nga sa heaven, iba-iba sila ng kulay ng buhok. Pero, dadala mo kultura mo doon kung Pilipino ka. I mean, meron kung tawagin eh parang default, 'di ba? Yung kung kasi papakita sa iyo lahat ng naging kamag-anak mo na napunta sa heaven eh. So you will be Joyce as Joyce on earth. Pero yung excellent Joyce, alam mo 'yon? Pwede, hindi ka 4'11 doon. Kasi yung wish ko, kahit pa lang 5'7", 5'6". Kaya 5'4". Ayun pala, pagdating sa heaven, dahil si Christ ay naglalaro between 6'3", 6'1", basta nasa 6 feet. So, gusto ko pag nagsayaw kami, ano ko, 5'6". O kaya 5'8", para medyo kita yung mata sa mata. Romantic ako eh. Lahat ng nababasa ko sa mga revelations ng saints, kung ano ang heaven, lahat yun napasok sa utak ko yun. Kasi bata pa lang, mahilig ako magbasa ng fairy tales. Until na-discover ko na lahat ng fairy tales, yung mga talagang kilala, is nanggaling sa true story. Kaya lang, ginawa nilang fantastic. Teka, naliligaw ako. Going back, ano yung pinaka-reason ng video na to? I want
to go to vital truths. Na ang unang-una is, dapat alam mo na ang konsyensya mo ay part ng spirit mo. Kaya pag ang konsyensya mo hindi na gumagana, like, kayang-kaya mo na magsinungaling, nagmamasturbate ka nang hindi ka nababother, na ang tingin mo sa yoga, masturbation, occultism ay part of modern life. Ayaw mong hanapin yung totoong truth kasi the real truth will make you uncomfortable. Like, nung una, hindi ko rin maintindihan eh. Yung pala, kinakahukayin mo lang pala yung truth. Yung, ang sex ba pagka mag-asawa, ayos lang araw-araw? Pag may faith ka, hindi. Kasi pag binasa mo yung Bible, sinabi pa nga ni Paul, dapat meron days for prayer. Hindi yan recreation, Okay, kung bagong kasal kayo, di ba? For the first 3 years, 2 years, araw-arawin nyo yan. Pero kung 55 years old ka na, inaaraw-araw nyo pa rin mag-asawa yan, parang wala kang prayer life, no? So, there are many things. Dapat tinatanong mo yung sarili mo, am I pleasing God or pleasing myself? Kasi ganito yan eh. Di ba you're made of three? Whether you like it or not, meron kang body. Habang nandito ka sa mundong ito, yung katawan mo ay part ng ikaw. Pero ang katawan mo ay hindi lang yan ng ikaw. Ikaw ay merong soul. Ang soul mo ay nandun ang personality mo. Nandun yung napakahalaga, which is the will. The will stand in front of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit sa judgment. Ang hindi lang tatayo sa judgment, yung personal judgment, kasi may final judgment pa eh. Sa final judgment, ang anak ng Diyos, ang lahat ng anak ng Diyos, hindi i-judge, kundi i-reward. Pero sa personal judgment, namatay ka, may judgment. Will mo tatayo dun. Pag hindi ka anak niya. Anak ka lang niya kung nasa iyo si Holy Spirit. Remember, pag tinanggap mo si Christ ng totoo, the Holy Spirit, alam mo yung sa steak, sinisir? May tatak yung spirit mo. Parang pinaso yun, tinato. Kulang nga yung tato eh. Sear. Alam mo yung mga baka, kung sino may-ari, nilalagay nila yung emblem nila, yung tatak nila, yung logo nila. Anong ginagamit nila doon? Yung bakal na nagbabaga. During the time of, hirap kasi ipaliwanag yung baptism of the Holy Spirit kasi kukunti lang meron. Nangyayari ang baptism of the Holy Spirit at the time of your true repentance. Kahit walang pare, pag yung repentance mo totoo, hukayin mo yung lahat ng mga saints. Meron silang time in their life na talagang ibinigay nila yung sarili nila kay Christ. That is mark. Hindi nila makalimutan yung time na yun dahil na-experience nila si Holy Spirit doon. Na-experience nila yung glory of God. At nabago sila. Like what happened to Saint Francis at saka si Saint Augustine. Yung they're living a very sinful life and then when they surrender to God, suddenly they look at the world like, ano to? Hindi na ako masaya dito. Para kang kinder na naging college graduate. Hindi ka na masaya sa patintero. Pwede pa rin laruin yun, pero mataas na yung gusto mo eh. Diba? Kung nung bata ka, 6 years old ka, tuntua ka sa lugaw. Lugaw lang na walang halo. Nung naging, executive ka na, abay, gusto mo na ng gourmet. Gusto mo na ng fine dining restaurant. Gusto mo na ng STEM classes. Tumataas yung level mo. In the spiritual reality, nangyayari yon. Sabi ko nga, ang totoong repentance, kasi yung iba litong-lito eh, akala nila,
Akala nila yung Catholic faith is lahat yun bulok. Hindi. May bulok sa Catholic faith. Like yung mga paring nanre-rape. Lahat ba ng paring nanre-rape? Hindi. Siguro, I don't know, maybe 1%? 2%? Ang nirereklamo lang naman ng mga tao is, bakit yung mga paring napatunayan ng rape nagmimisa pa? Dapat yan tinatanggal na yan kaya mananagot yung mga yun. Maniwala kayo. Mabigat. Ay sabi ni Kristo, di ba? Mas marami alam mo, mas mabigat ang parusa mo. Kahit sa magkakapatid sino mabigat ang parusa? Yung panganay, kasi yung panganay siya yung eldest Diba? Bihirang paluin yung bunso. Dahil ang katwiran ng magulang, walang alam yan. Pero ikaw, the more you know, the more punishment you're going to reap in hell. At ang hell, gradation yan Hindi yan pare-pareho kayong fire. Iba-ibang klase ng fire yan. Pagod ako. Pwede part 2. Kasi masyadong mahaba na So be very careful. Hindi ka pwedeng mag-relax kung alam mo yung truth. At hindi magiging totoo ang happiness mo kung wala kang truth. Bakit? Patay conscience mo Pag patay conscience mo, yung saya mo hanggang body lang. Remember, body to, spirit to, si soul, depende kung ano ang gusto ng will mo. Pinapakain mo masyado yung body, nakakonsentrate ka sa pagkain, sa sex, sa entertainment, sa pleasure, sa company. Yun ang focus mo. Kaya, very materialistic ka. Tapos, kung ang will mo naman ay nakapokus sa spirituality, eternity, morality, will ni God, commandments, makikita mo, napaka-simple mo, napaka-truthful mo, di ba? Kaya nga ako, namili ako, sabi ko, I will be practical. Gusto ko yung meron akong holiness, pero I can adapt to the present time para I can teach all people. Yun yung reason bakit I also love art, fashion, pero pagka pinag-usapan na yung kahit konti lang tinge of darkness, like pag nag-uusap-usap at sasabihin, okay lang sa sex ang ang oral sex, hindi okay kahit sa mag-asawa ang oral sex kasi Nephilim yan yan yung tinatawag na ano yung word nila, forgot the exact term, pero sa Tagalog ang tawag dyan ay rumal-dumal. Hindi yan pang banal na tao. Totoo. Sigad din ang kanino ba galing ang sex? Kahit yung ano mo yung organ mo, yung uterus at saka yung organ ng lalaki is meant to produce another being. Kaya nga minsan ang tanong ko is, pwede naman lumabas si Mary at saka si John the Baptist na walang sex. So ano talaga ang purpose nung tinatawag na fruit of yung kinain ni Eva at Adan? Kasi sinasabi nila, pag hinukay maigi yun, naging palaisipan yung kay Saint Augustine. Kasi kung kaya naman pala lumabas ng bata nang hindi nagsisex ang tao, ba't kinakailangan mag-sex? Kasi recommended nung ahas yun. And remember, pag nakipag-sex ka at nakatikim ka ng climax, hindi na 3 lang ang basic needs mo. Kailangan mo ng sex every time na fertile ka pag babae. Kaya ang bigat, ang complicated ng buhay. Okay? So, part 1. Bye guys.